Bago po tayo dumako sa mga may init na issue at mga may init na balita, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong kwentong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa isang masipag na empleyado na ang pangalan ay Elena. Araw-araw, buong pusong nananalangin si Elena na sana dumating na ang pagkakataon na mapapansin din ng kumpanyang pinapasukan niya ang kanyang pagpupursige sa trabaho. Matagal na siyang empleyado sa isang kumpanya at isa siya sa mga pinakamasipag at maaasahan. Alam niyang ibinigay niya ang lahat, sipag, oras at dedikasyon. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon para sa promotion, ay matindi ang panalangin ni Elena na sana makasama siya sa listahan. Dumating ang araw ng pinakahihintay niya. Habang binabasa ng manager ang listahan ng mga na-promote, mahigpit niyang hinahawakan ng kanyang kamay at siya ay kinakabahan. Ngunit pagdating sa dulo ng listahan, hindi niya narinig ang kanyang pangalan. Parang biglang tumigil ang oras. Ngumiti siya sa harap ng iba, pero sa loob-loob niya, nalulungkot siya. Nadudurog ang kanyang puso. Pag-uwi niya, hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Sabi niya, "Ginawa ko naman po ang lahat, Lord. Pero bakit hindi pa rin ako napili?" Lumipas ang mga linggo, dala pa rin niya ang kalungkutan. Pero sa kabila nito, pumapasok pa rin siya araw-araw, ginagawa pa rin niya ng maayos ang kanyang trabaho, hanggang sa unti-unti niyang natanggap na baka hindi talaga para sa kanya yung pagkakataon. Isang araw, may narinig siyang balita. Ang mga bagong na-promote ay ililipat sa probinsya para mamuno sa bagong branch. Ibig sabihin, kailangan nilang iwan ang kanilang pamilya ng matagal. Sandaling natahimik si Elena at doon niya unti-unting naunawaan na kung natanggap pala siya, kailangan din niyang umalis. At sa isip niya, hindi niya kayang iwan ang kanyang mga anak at ang kanyang mga magulang. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang kumakaing pamilya, napatingin siya sa kanila. Sa mga ngiti at tawanan, naramdaman niya ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng kahit anong posisyon. Napangiti siya at tahimik na nagdasal. "Salamat, Lord. Akala ko noon, hindi mo ako pinakikinggan. Pero ngayon, alam kong sinagot mo ako sa paraang hindi ko inaasahan." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento po natin ngayong Thursday morning? Hindi lahat ng hindi ng Diyos ay ibig sabihin ay nire-reject niya ang mga hiling natin. Minsan, yun po yung kanyang paraan ng pagsasabing, "May mas mabuting plano ako para sa iyo." Madalas po kasi, kapag hindi natin nakukuha ang gusto natin o yung hinihiling natin, nakakaramdam tayo ng tampo o kaya ay sumasama ang loob natin. Pero hindi natin nakikita yung mas malalim na dahilan sa likod nito. Pero habang tumatanggal, mapapansin mo rin na may dahilan pala sa likod ng bawat sagot na hindi ng Panginoon. Doon mo marirealize yung reason behind it. Hindi dahil nakakalimutan ka niya, kundi dahil may gusto siyang ipakita na hindi lahat ng maganda para sa atin, hindi lahat ng sa tingin natin ay maganda. At hindi lahat ng hindi natupad ay parang kabiguan.
Minsan, yung mga bagay na nakala natin mabuti para sa atin, magdudulot pala ng hindi maganda kalaunan. Kasi may mga pagkakataon na parang, naku, ito yung perfect para sa akin. Makakatulong to sa akin para matupad yung mga pangarap ko. Pero hindi natin nakikita na kaya pala hindi ibinigay ito sa atin ng Diyos. Dahil magdudulot pala ito ng hindi maganda kalaunan. Tulad po ng sa ating kwento, tulad ni Elena, kung na-promote pala siya, malalayo siya sa piling ng kanyang pamilya. At in the long run, syempre magiging malungkot siya. At pagsisisihan niya rin na na-promote siya. Kaya kapag may mga bagay na hindi natin makukuha o nakukuha, wag po tayo agad mawala ng pag-asa o di kaya'y sumama ang loob. Magtiwala lang na may dahilan ang lahat. Baka nga tulad ni Elena, pinipigilan ka lang ni Lord na mapunta sa maling direksyon. Dahil mayroon palang mas maganda, mas mapayapa at mas masayang landas na nakalaan para sa iyo. Sabi nga, minsan yung sagot na no ni Lord ay hindi naman rejection. Minsan ito ay redirection. 'Di ba? Baka hindi yung path na gusto nating tahakin, baka hindi yun yung path na meant para sa atin. Kaya nire-redirect tayo ng Diyos doon sa plano niya na mas makakabuti po para sa atin. Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon, mga kanyusik, dahil wala pong plano ang Diyos na ikasasama natin. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.